Ilan po ba ang funded na mga maipapatayong super health center sa Laguna? Ang sa Laguna po mismo ay 13, no? Alaminos, Binyan, Cabuyao, Calamba, Mabitac, San Pedro, Santa Rosa, Calauan, Los Baños, San Pablo, Santa Maria, Nagcarlan at Pila. 13 po yan at mahigit 600 sa buong Pilipinas. Proyekto po ito ng Department of Health na isinulong natin noon kay Secretary Ted Herbosa at sa ating mga kongresista. Sila rin po ang nagsulong nito sa lower house headed by Congresswoman Ruth Hernandez, Congresswoman Agarao, no? Lahat ng mga kongresista. At iti-turn over po ito sa LGUs, kanila governor, kanila vice governor o sa mayor. At pwede nilang i-expand po ito. Halimbawa, gusto nilang lagyan ng dialysis machine, pwede nilang lagyan. Dahil meron naman pong funds rin po ang local, pwede nilang pagandahin. Ang kinaganda nito, ilalagay po ito sa mga strategic areas. Yung mga buntis, minor cases, konsulta, ang primary care ng universal healthcare, ay dyan na po gagawin sa mga super health center. Isang paraan na ilapit natin yung serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Dahil bawat Pilipino naman po, lahat tayo ay miyembro ng PhilHealth. So pwede na kayong magpakonsulta dyan. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Pwede dyan ang dental, laboratory, x-ray, dyan na po yung mga birthing o panganganak. Senator, magandang Arman kami dito po di ICT. Yes, sir. Sa katutuwa po ng mga mahihirap na pasyente sa Laguna na maka-avail ng makaligtas sila at umaba pang buhay. Kasi dito po sila mag-hospital sa mga private hospital. Bakit po hindi maka-avail sila sa malasakit kung galing sa private? Ang nasa batas po ng Malasakit Center, one-stop shop lang po siya. Wala pong sariling pondo ang Malasakit. Ang pondo po niya ay nanggagaling po sa 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Sila po ang tutulong sa mga pasyente through Malasakit Center. Naayon po sa batas ng Malasakit Centers Act, ilalagay po ito sa mga DOH hospitals. Lahat ng DOH hospitals, meron po Malasakit Center at sa mga provincial hospital ay pwede po. Halimbawa, ito, Laguna Medical Center, pwede po siyang lagyan ng Malasakit Center dahil pumasa po siya sa criteria na set by the law. Ngayon, sa mga private patients naman po, meron naman pong ibang programa ang gobyerno niya, no? Medical assistance for indigent patients. Pag meron pong memorandum of agreement ang hospital with the Department of Health, pwede rin po silang humingi ng tulong. Sa DSWD, meron din pong pondo ang DSWD na tumulong po sa mga indigent patients sa mga private hospitals. Pwede nilang lapitan rin po ang DSWD dahil mandato naman po yan. Trabaho po ng DSWD na tulungan po yung mga nahihirap nating kababayan. Senator, Kevin, pumatlo po ng Senator, sa panahon po, kailangan po pagsusulong ang shorter case sa kabila po ng kabi-kabilang prosecution. Alam nyo, may previous position, ayaw ko po yung politiko ang makinabang. Ang position ko rito, gusto ko yung mga mahirap nating kababayan ang makikinabang, hindi po ang politiko. Ang stand ko rito, protect the Constitution, protect the Senate as an institution, protect democracy, protect the will of the people, protect the interest of the people. Ang problema rito, kung minadali at i-railroad at hindi na konsulta na maayos yung mga kababayan natin, ay hindi po ako sang-ayon dyan. At dapat nga po, hindi politiko ang makikinabang. Ibig sabihin, merong mga hidden agenda na gustong i-extend yung termino. Huwag naman po sana. Dapat po planuhin po yan at huwag po yung kasalukuyang nasa pwesto ang makikinabang. Mas mabuti pang magtrabaho muna tayo. Let's buckle down to work. Magtrabaho tayo dahil marami pang mga kababayan natin nangangailangan po ng tulong, nangangailangan po ng serbisyo ng gobyerno. Huwag muna unahin yung pamumulitika. Kawawa naman yung Pilipinong mahihirap. Mr. Senator, ngayon po ay upcoming ang Fire Prevention Month at meron pong banta ng El Nino. Anong may bibigay mong mensahe sa ating mga kababayan po? On Fire Prevention Month po,
meron tayong Republic Act 11589, no? Bureau of Fire Modernization Act. Ako po ay isa sa mga author at co-sponsor nito. Ito pong karagdagang firefighters, karagdagang equipment at monthly education campaign para tuturuan po ang mga kababayan natin na mag-ingat. Totoo po yun, tuwing Marso, marami pong nasusunog dahil sa mainit na panahon, no? So ako naman, parati ako pupunta sa mga nasusunugan. Ingat po kayo dahil bawat bahay na nasusunog, damay po ang kapitbahay. Ngayon sa Department of Agriculture naman po, dapat po unahin nila yung tulong dahil posibleng magdulot po ito ng drought, no? May hit 24 provinces at unahin kaagad yung intervention ng ating mga government offices tulad ng DAR. Tulungan natin yung mga farmers na hindi sila maapektuhan. Kung merong mga ayuda, tulungan kaagad sila. Ngayon, meron po initiatives ang ating DA. Sila po ay magdi-distribute ng drought resilient crops to affected farmers. Yun po sinabi ko, tugunan kaagad. Dapat po masaya ang ating mga farmers. Dapat po sila ang kumita dahil sila po yung isang kahig, isang tuka. And I'm sure ang DA may pondo po yan pagbibigay ng ayuda. So, maaari rin po silang mag-conduct yung DOST will conduct cloud seeding operations dahil sa tagtuyot, no? At ini-encourage po ng DA yung mga farmers to adopt wetting and drying method to reduce water consumption. Iba't ibang paraan po. Importante dito, makialam kaagad ang ating Department of Agriculture. Okay, last question. Idol, mensahe po natin sa ating mga kababayan. Sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa ating mga local government officials headed by Governor Ramil Hernandez, Vice Governor Karen Agapay. Salamat po sa inyong mga inisyatibo, sa mga tulong, sa mga kababayan natin. Ang ganda na po ng Laguna, malayo na po ang nararating ng Laguna. Ako naman, in my own small capacity as your Senator and Chairman ng Committee on Health and Sports, tutulong po ako sa mga pasyente, tutulong po ako sa mga pasilidad, sa mga proyektong nakakapag-unlad ng inyong probinsya. Nandito lang po ako na inyong adopted son ng Calabarzon na laging handang magserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Congratulations din po sa Laguna Medical Center sa inyong 100th year. Bihira po yung umabot ng 100 years. Ilang pamilya na po, ilang pasyente na po ang nasalbar at nagamot ng hospital nito. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Sa mga taga Laguna, salamat rin po sa inyong tiwala sa akin. Mahal na mahal ko kayong lahat. Okay, thank you. Salamat.